akong pahinga. Story time. Okay, story time. So, nag-park muna ako. Mixed emotions. Ano ko ba sisimulan? Okay. So, kadarating ko lang ngayon, as in today, kanina, from the Philippines, papunta dito sa Japan, dito sa Wakayama. So, pagod na pagod pa ako, wala pa akong tulog, wala akong pahinga, kasi ang flight ko, 2:30 AM, kanina umaga. So, natulog ako sa flight. Syempre, puyat ako, hindi pa ako natutulog. Ang tulog ko lang, yung sa eroplano. Tapos, nakarating ako dito ng 9 AM, kumain, tapos naghanap na ako ngayong hapon kanina, naghanap na ako ng rent a car. Kasi nga wala naman akong sasakyan pa dito, and yung bahay ko kasi medyo malayo sa train station. And ang pinaka-reason talaga is sobrang init. Actually, pwede namang lakarin kung tutuusin, pero iba po talaga yung init dito sa Japan this August. Ang lala. Kasi last month, ang galing ako dito, July, ang lala. Lalo pa ngayong August. So, pagod ako, sobrang init, di ko na kaya, gusto ko lang magpahinga. Usually, nagre-rent a car ako sa Nico-Nico. Kaya lang kanina, punong-puno, hindi ako nakapagpa-reserve. So, wala. So, lumipat ako. Hindi ko na sabihin yung pangalan, pero sa station, meron dong rent a car na may bad experience ako. So, eto na nga, nag-rent a car ako. Pinakita ko yung international driver's license ko, which is ito. Passport, ito, tsaka yung license. So, ngayon, kausap ko yung pinsan ko. Syempre, para may translator ako, di ba? Para ma-explain niya yan. Para hindi na ako mag-google-google. So, kausap ko yung pinsan ko si Erica. Tapos, ang sabi ng babae, parang, oh, wala dito sa listahan yung international license mo. Hindi ka namin napaparent, ganyan-ganyan. Hinahanap namin, wala. Sabi ko, Ika, ba't ganun? Wala daw. Eh, lagi naman ako nagre-rent. I mean, sa Tokyo, dito sa Osaka. Kumbaga, hindi na bago sa akin yung pagre-rent. Tapos, first time ko maka-encounter ng ganun. So, nakikipag-usap yung pinsan ko dun sa kanya. Ngayon, narinig ko, tumaas na yung boses ng pinsan ko para nakikipag-away na. Siya, gano'n. So, sabi ko, bakit ano nangyayari? Sabi niya, na-high blood ako ate. Sabi daw niya, magpapatawag daw siya ng pulis. So, pupuntahin daw niya dyan kasi daw, fake daw yung license mo. Sabi ko, ha? Paano naging fake to? Talaga ba? Eh, ako talaga mismo yung kumuha nito. Tsaka, imposibleng fake to. So, dapat tinatanggihan na to ng iba kung talagang fake, di ba? So, sabi ko, ha? Paano nangyari yun? Kasi wala doon sa listahan nila. Hindi rin nila ma-verify, ganyan-ganyan. So, hindi ko na kasalanan kung wala sa listahan nyo. Pero hindi to fake. Huwag mo ako sasabihan na fake. Tapos sabi niya, ate, magpapapunta daw siya ng pulis. Nabadrip daw yung pinsan ko kasi, bakit pulis agad? Magpapapunta ka agad ng pulis. Di ka muna makapag-usap ganun. Pero yung babaeng kausap ng pinsan ko, kalmado lang siya. Hindi sila yung nakikipag-away na, Hindi sila ganun eh. Kalmado lang siya. Papatawag kami ng pulis, parang ganun, something like that. Akala ko naman di totoo. Kumbaga parang nagsabi lang na kung fake yan, magpapaano kami, papacheck kami. Aba, may dumating ang pulis. Sabi ko, oh my God. Alam niyo, nagpalpitate ako kasi pagod ako. Tapos ano to? Sabi ko, ang lala naman. Sabi ko, Ika, talagang nagpapunta siya ng pulis. So, yung pulis naman mabait. So, kinausap ko. Sabi ko, this is so impossible. I-check niyo yung website. I-check niyo yung number. This is not fake. Sinasabi ko sa babae, lahat, ganyan-ganyan. Eh, hinahanap daw nila. Kailangan pa daw nilang ipa-verify, ganyan-ganyan. Sabi ng pinsan ko sa kanila, pag tama yung pinsan ko, magsusorry kayo sa kanya, ha? Sabi ko, oo nga eh, yung damage na nasaktan ako, pag bibintangan niyo ako na fake. Diba? Parang, talaga ba? So, pina-verify. And kailangan pa nalang itawag yung sa Pilipinas or something like that. Sabi ko nga, ba't di nyo i-chat GPT? Ba't di nyo i-google? Diba? Hindi pa rin kayo naniniwala. So, may trust issues ba kayo? Parang gano'n yung nasa utak ko. Sabi ko, ano ba naman to? So, ang tagal ko dun. Sobrang natenga ako. Alam niyo, antok na ako kasi wala pa akong tulog. Pagod pa ako. Sobrang init pa. Gusto ko na magpahinga. Tapos, wala. So, ang nangyari, di nakikipag-usap yung pinsan ko. Ang tagal. Ilang oras ako dun. Maya-maya may dumating pang 2 pulis. Sabi ko, ano to? Sorry. Oh. Yeah. Go to Wikar. Wait, Chetomate. Yeah. Chetomate. Yeah. Okay, thank you. So, may dumating na 2 pulis. Sabi ko, oh my God, ano to? Parang sabi ko, papakulong niya ba ako? Pupusasan niya ba ako? Ganun na yung nasa isip ko. Sabi ko, hayop na babae talaga to. Sabi, nanggigigil na rin yung pinsan ko. Sabi niya, ate, alam mo, first time ko lang maka-encounter ng ganyan. Nanggigigil ako. Parang ang gusto kong pumunta sa Wakayama, tapos mag-rent a car ako, tapos sabihin ko sa kanya eh. Ganyan. Ngayon lang ako naka-experience ng ganyan, ate. Sabi ko, grabe talaga. Parang, ang dami ko na-experience ha. Hindi ko alam kung matatawa ako, mababwisit ako. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko. Tapos nag-explain ako sa police. Kalmado naman sila. Sabi ko, I'm a YouTuber. I always go here. Sabi ko, wala pa ako experience na ganito. Sabi ko, I feel bad, I feel sad, I feel devastated. Kasi bakit ganun? Tapos sabi ko, oh, sorry for that. O, okay sila, mababait talaga sila.
Tapos yun hanggang sa sabi, sige tara na, umalis na lang tayo kasi ang hirap makipag-explain eh. Ang hirap makipag-argue, alam niyo yun. Tapos lumipat kami sa kabila. Ang akala ko, mapuprove na sa kabila na rent a car. Aba, ganun din, wala doon sa listahan nila. Pero feeling ko, mas naunahan sila ng pagpasok ko kasi doon may dala akong pulis. Alam niya yung ganun na parang, nakaka-add up siya sa, ano nangyayari, parang ganun, di ba? So, wala doon sa listahan nila. Pero ang good thing lang, dito sa pangalawa, mababait sila kausap. Sinasabi lang nila na wala talaga eh. So, itatawag pa lang nila sa consulate nila. Sabi ng pinsan ko, ha? Ba't kailangan makarating pa sa ganun? Ano yun? So sabi ko, grabe naman ate, naman ganun. Sabi ko, hindi ko na nga din naiintindihan eh. Pero yung police daw nagsasabi na, sorry, pasensya na. Alam naman namin na totoo kasi nakikita namin sa mga hawak mo at pinakita mo naman na nasa website siya. Binigay ko rin yung number. Kaso wala sa listahan nitong rent-a-car na to. Baka dahil hindi ito kagaya ng Tokyo na syempre city, big city, may mga listahan and everything. Syempre ito province, baka hindi pa sila aware na ito yung ganyan itsura. Sabi ko, imposible naman, ang tagal ko nang ginagamit to, bakit di nila alam? Tsaka sa isip-isip ko lang, magtatayo ka ng rent-a-car company, di ba dapat open ka sa lahat, alam mo, isa-search mo. So paano yun? Sabi ko, so walang Pilipinong pwede mag-drive? Dahil pag nag-drive ang Pinoy, ito ipipresent nila, ito lang naman ang kaisa-isahang international license, so bawal mag-drive ang Pinoy. Sabi ko sa pinsan ko, sabi niya, ewan ko ate, hindi ko na nga rin alam. Sabi ko sa pulis, magpapahinga na ako, sabihin mo okay na, hindi na ako makikipagtalo. So that's the time na napunta ako dito sa narent kong kotse na to sa Nippon. So ito yung kotse natin. Okay. Yeah. Nakayaris tayo ngayon, white car. Okay. So finally nakapag-rent na tayo dito sa Nippon Rent-A-Car. Sobrang accommodating nila, ang mabait. Okay, this one, small. Okay, thank you. Whew, so wakas. And here's the key over here. Okay. And the ignition button. Okay. 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 Okay naman. Ang bilis kausap, nag-English pa siya. Tapos, chinek niya lang yung listahan. Wala naman talaga sa listahan yung nakalagay na AAP. Nakalagay lang Philippines, ganun. Tapos okay na. So sabi ko, oh, ang dali lang pala eh. Bakit ganun? Tapos binasa lang niya na nakalagay dito sa ibabaw, international license. Oh, hindi ba enough pa yun? Nakalagay Philippines international license. So ewan ko, siguro in peak of emotions ako ngayon dahil nga parang nagugulantang ako kanina tsaka natutulala na may mga pulis sa harapan ko. Totoo ba to? Anong nangyayari adventure sa buhay ko? Ngayon naman may pulis, wala naman akong ginawang masama. Bakit ka nagpatawag agad ng pulis? Sabi ng pinsan ko, minsan kasi ganyan sila ate, konting kembot, papatawag agad ng pulis. Sabi ko, grabe naman to. So anyways, medyo kalmado na ako ngayon. Napakita ko yung video na umaalis. So, yun na na-experience ko dito. Baba na muna tayo kasi andito ako ngayon sa WeCars at kinakatok na ako. Ay. Kaya tayo nandito kasi kaysa mag-rent-a-car tayo, magtatanong ako para bumili ng kotse. Tingin tayo ng second hand. Bilis mga pangyayari, diba? Dahil bad trip talaga ako. Tingin tayo ng murang sasakyan para hindi na tayo nagre-renta. Okay. Namimili ako ng kotse, namamahalan ako dun sa 300,000. Tapos natatawa siya, bakit doon namamahalan ako? Sabi ko kasi tigo 100 lang. So ito yung tinitignan natin, yung 5-seater pero mura lang. Nasa 390,000 yen. So ito naghihintay ako. Ginabi na ako dito. Siguro dahil para sa akin, kuripot ako. At saka hindi naman ako lagi nandito. Kaya kailangan ko lang talaga ng sasakyan every time na nandito ako. Kaya mura din. So parang yung unang journey natin paghahanap ng Akiya house. Ngayon naman, paghahanap ng murang kotse. O ayan, may isi-share ko din sa inyo kung paano kayo makakabili ng kotse dito. So ganun daw pala. Pag 5-seater, 2 weeks ang waiting. Pag 4-seater, 1 week lang. Tapos, mas mahirap daw ang 5-seater kasi may application pa na pag malaki daw kasing kotse mo, may mga application pang needed na may parking space area ka na malaki, tapos may mga paperworks pang ganyan. So, mas madali daw talaga kapag 4-seater. So, eto, nag-iisip-isip tayo. Trauma yata ako sa nangyari sa akin kanina. Yung nakita ko yung mga pulis na lumalapit sa akin, sabi ko, ano to? Ba't may mga pulis? Ano nangyayari? Sabi ko, ano ba naman itong mga adventure na napapasukan ko? So, andito tayo ngayon sa WeCars. Ayan.
Vickers. Isa to sa mga pinakamura. And sabi sa akin, kapag daw bibili ako ng kotse, papahiramin daw niya ako habang hindi pa nare-release yung sasakyan na pipiliin ko dun sa 4-seater car. So, maghahanap pa siya dun mas mura kasi nga yung budget ko, sabi ko mga 250,000 yen lang. Which is sa pera natin is mga 100,000 lang or parang ganon. 120, something like that. O, diba? Tingnan natin kung may papakita siya. Magkakalkal daw sila dun. Ano yun ang hina ako? Hindi pa ako nakakatulog. Ito pa yung damit ko mula kagabi. Hindi pa ako nakaka-uwi sa bahay. Gabi na. At saka ang mahal na rent ko kasi nga dun sa Nico talaga, guys, sobrang mura dun. So, sa Nojo, Wakayama Station, kung gusto nyo mag-rent, dun kayo. Eh, dahil wala na akong choice, dahil puno na sila, di ako nakapagpa-reserve, ito yung rent ko, which is mababait din naman yung mga tao dito sa Nippon. Kaso ang mahal, 11,000 yen. So, parang lumalabas na magkano yung sa peso. Parang 4.5 or 4.3 per day. Kaya sinulit ko na ngayon, dumaan na ako dito sa Vickers kasi umuwi lang ako sa bahay, hindi ko man na nagamit yung sasakyan, di ba? So, ayun. Anyways. So, ito yung mga pinagpipilian natin, ivory color, tapos silver, saka parang grayish silver. Ito yung pinakamura nating 250,000 yen na binigay niya sa aking option. So, babalikan ko bukas para makapag-isip-isip tayo. Hey! Hi! Hi. Thank you for assisting me. Thank you so much. Arigatou gozaimasu. Yeah. Okay, this is my car. Oh. Okay. Okay guys, tapos na tayo. Grabe yung mga biglaang desisyon natin, 'di ba? Decision making. Kinakatok na kasi ako kanina kaya lumabas na ako. Pero ayun, bigla tayong napatigin ng kotse. Actually, iniisip ko pa lang naman siya. Hindi ko lang alam na magiging real quick na ganito. Kung hindi siguro nangyari sa akin yung kanina na trauma ako. Hindi ako pupunta agad-agad dito kasi actually yung pinsan ko, nag-ano naman na talaga siya. Nagtatanong na siya tsaka nag-offer na siya ng mga sasakyan kasi sabi ko nga parang gusto ko. So, ayun. Actually, gusto ko nga pink car sanay pero kung ano, okay na lang din. Parang bet ko yung ivory. Ano sa palagay nyo? No? Yung ivory color, yung parang medyo yellow. Parang cute siya. Kasi normal na yung silver eh. Diba? But anyways, 5-seater sana. Pero, yun na lang. Yun mas mabilis eh. Okay na lang din yun. Oh, parang sa tapat may kalaban sila. Hindi ko napuntahan to ah. Kaso nakakahiya. Baka may options din dun eh. Nakakahiya namang mag-back out. Diba? Naghanapan na pa si kuya. So anyways, diyan natatapos yung vlog ko. Uuwi na ako. Ngayon pa lang ako uuwi. Ginabi na ako. At magpapahinga na ako. Again, mag-isa na naman ako dito. Lalabanan natin pero may aircon na. Nakabit na yung aircon kaya hindi na tayo masyado maiinitan. Ang lala naman kasi talaga ng init dito. So yan ang adventure na nangyayari sa buhay ko. Alam nyo, hindi naman porket nasa Japan ka, puro good memories na, tsaka lahat perfect, diba? Wala naman kasi talagang perfect. So, merong good and bad memories din talaga sa bawat bansa and even sa Japan. Kasi nga, hindi naman din siya perfect. So, ito na yung isa sa mga bad memories ko na hindi ko makakalimutan talaga. So, actually, yung babae namutla kanina nung umalis ako. Kasi parang pinuprove ko na diba? Tama ako, ganyan-ganyan. Hindi nyo lang talaga alam na may ganyan talaga or hindi updated yung site nyo or yung listahan nyo or whatsoever. Parang namumutla na siya. Pero hindi ako nakipag-away Di rin ako nagsalita. Hindi rin naman siya sumisigaw. It's just that, siguro strict lang din talaga sila. And, ewan ko, hindi ko na din alam kung bakit nangyari sa akin to ngayong araw na to. Ang sakit na ng tiyan ko sa gutom, tsaka sa pagod. Parang biglang lumuwa yung menstruation ko. Parang bigla akong dinugo. Sabi ko sa pinsan ko, alam mo, parang dinugo ako. Tapos totoo nga, dinugo ako sa stress. Sabi niya, ate ako din, pareho tayo may red alert na. So anyway guys, di ba may kwento na yung buhay ko dito ngayon, first day ko pa lang. So sa mga susunod na araw or tomorrow, malay nyo, kotse naman yung mabili natin dito. Sige, ganun. So anyways, thank you for watching guys, and buti na lang kahit pagod na pagod ako tsaka iritang-irita ako, kalmado pa rin ako. Syempre mahirap pa rin makipag-away kahit inis na inis ka na, no? Kasi nasa malayo kayo, wala ka sa bansa mo. So dapat talaga may patience pa rin. Yung lahat ng gigil ko, sa inyo ko lang sinasabi ngayon, tsaka lahat ng inis ko, sa pinsan ko lang sinasabi, tsaka nasa utak ko lang, hindi ako nakipag-away or anything. Sa totoo lang, nakiusap pa nga ako, di ba na, but this is ganyan. Tapos yung mga pulis, sabi ko, thank you so much for assisting me, arigatou gozaimasu, ganyan. Ay, nako, malapit na rin ako matuto ng mga words nila sa kakatanong, tsaka sa lahat ng mga nangyayari sa buhay ko. Like, sore,
Daijoubu desu ka? O, diba? Yasui desu ka? Anyways, o siya, sige na mag-drive na tayo. Sulitin natin tong sasakyan na to dahil ang mahal nito. So, okay guys. Thank you for watching this vlog. Bye! Stay safe, kalma, patience. Welcome back to my house. Sa loob ko na pinasok yung bike kasi wala lang, para safe. So, namili na lang ako. So, namili na ako kanina sa sa Lawson. Para dito na ako magdi-dinner. Kasi pagod na ako, guys. As hindi pa ako nagdi-dinner. Grabe. Ang dami nangyari ngayong araw. Diyos ko. So, ayan, namili ako ng kape. Kasi kailangan ko ng kape. Tapos, nakisoba cheese. Kasi masarap yung cheese dito. Tsaka yung tinapay for tomorrow. Tapos, ito na pala yung mga basong pinamili ko. Ito, feeling ko masarap din to. Pero, nahala na. So, hi! Sa taas may aircon na. Silipin natin. Nakakatulog na ako ng mahimbing. Charan! Hello, aircon! Taray naman, the aircon na ako. Yung totoo. Wow, I'm so happy I have aircon. So, home alone na naman tayo, guys. Pero ngayon, hindi tayo magtitiis sa init. 'Di ba? Kasi may aircon na. At gutom na talaga ako. So, kumain na tayo. Nangyari. Yan. Yun. Finally. So, let's eat. Thank you, shout out kay Ate Gina na kahit wala ako, siya yung inutusan ko talaga na mag-assist doon sa magsaservice ng aircon, yung mag-i-install. Tapos binigyan pa niya ako ng blower. O, 'di ba? Taray ng kapitbahay ko dito. So, ayan, kasi sister in faith namin siya, ng lola ko. Cleaner, binigay din niya. Thank you, ate. Taray naman. Sige, dahil mong regalo sa akin, ha. Salamat sa pag-a-assist sa akin. Ito na lang yung walang aircon. Ready na yung butas niya, oh. Pero feeling ko, ayan, oh, yung space na yan. Feeling ko aircon to dati, tinanggal lang. So, dito sa salas na lang yung kulang. Diba? Let's eat na, guys. Pinakita ko lang sa inyo yung ganap. Talagang magpapahinga na ako. Hindi ko na kayang dumaldal dahil ako ay pagod na pagod. Straight from the Philippines. Ang dami nangyari. Hindi dapat ako mag-vlog today kasi gusto ko muna mag-rest. Pero first day pa lang ang dami nangyari. So guys, sige, kain na muna tayo. Mag-prepare na ako. Thank you for watching. Bye!